Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Maricel Halili, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim. At ito ang espesyal na serye ng Sagot Kita, Aplikante Serye. Araw na ulit para kumilatis na mga kandidato para sa 2025 midterm elections. Ano nga ba ang kanilang mga plataporma? Ano-ano ang kanilang mga advokasya? Paano nila bibigyang solusyon ang mga mabibigat na problema ng bayan? Live na live po tayo sa True FM 105.9 at True TV Channel 19 sa Signal. Ang ating aplikante ngayong araw, dalawang party list groups mga kapatid. Yung isa, sports daw ang tututukan. Sila ang MPBL party list. Ang isa pa nating makakasama, tututukan ang pagpapaunlad ng turismo. Sila ang turismo party list. Makisali sa isang oras na job interview. Dito lang sa Sagot Kita, Aplikante Serye. Of course mga kapatid, welcome po kayo na maki-join sa ating talakayan ngayong hapon sa pamamagitan po ng pagbibigay ng inyong mga komento at pagsagot sa ating question of the day. Ang ating pong question of the day, ano ang iyong mga pamantayan sa pagpili ng mga kandidato? So gustong-gusto po naming marinig ang inyong pulso at opinion tungkol dito. Kaya po mag-comment at mag-share lamang po kayo sa ating Facebook at YouTube live stream. Kung meron din po kayong mga tanong para sa ating aplikante, pwede po kayong tumawag sa ating tanungan hotline sa 8689-3289 o di po kaya ay sa 8689-3290. So mga kapatid, diretso na po tayo sa ating unang aplikante, ang MPBL Party List o ang Maharlikang Pilipino sa Bagong Lipunan. Ngayon po ay makakasama natin live na live dito sa studio ang kanilang first nominee na si Ron Munsayak. Magandang hapon po sa inyo, Sir Ron. Magandang hapon, Mama Maricel, at magandang hapon sa lahat ng tigapanood at tigapakinig ninyo sa 105.7 True FM, sa True TV Channel Signal 19 at sa 1PH Live. Okay, thank you for joining us this afternoon dito po sa studio. Sana hindi kayo na traffic ba? Medyo, pero maaga ho tayo, punctual. Problema natin yan. Pero Sir Ron, sisimulan ko na ha. Kasi yung pangalan ng iyong party list, MPBL, syempre pag sinabi mong Maharlika, ang iniisip ko agad, you will focus on poverty issues, yung mga mahihirap nating kababayan. Pero ang sinasabi, kayo ay nakafocus sa sports. Yes. So bakit yun ang naging napiling yung pangalan? Oo. Ang Maharlikang Pilipino sa Bagong Lipunan, or MPBL party list, is named after the very popular basketball league of Senator Manny Pacquiao, yung MPBL or yung Maharlikang Pilipinas Basketball League. Although tama kayo, Ma'am Maricel, tayo ay nakatutok din sa kahirapan. Dahil marami ho tayong mga Pilipino, kapwa Pilipino na talagang lugmok sa poverty at sa pamamagitan ng sports. Marami na tayong naiahon mula sa kahirapan sa pamamagitan ng sports. Specific example na lang natin dyan si Senator Manny Pacquiao, sila Heidi Lindia, sila Carlos Yulo. So sa pamamagitan ng sports, marami tayong matutulungan na makababayan natin na makaahon sa kahirapan. So itong MPBL ay suportado ni Senator Manny Pacquiao. Yes, opo. Kaya nakafocus sa sports and then named after doon sa kanyang binuo. Yes, that's correct. All right. So, pero of course, kayo po ang first nominee ng party list, MPBL. So, gusto rin namin kayong makilala. Salamat Bago po ba kayo naging first nominee ng MPBL? Of course, kami, naririnig na namin ang inyong pangalap. Nasa group chat namin kayo no? Pero of course, para doon sa mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin, pakikwento nga po, saan po ba kayo nagmula? Ano ba yung background nyo when it comes to politics, when it comes to governance? Magandang hapon po sa lahat ng mga listeners natin. Ako po si Ron Munsayak. I have 13 years of experience sa Senado. Ako po ay isang director sa opisina ni Senator Coco Pimentel, and I have been the senior political advisor of Senator Manny Pacquiao for the longest time also. I'm also the executive director, spokesperson, and chairman of the public information of one of the biggest political parties in the Philippines, the PDP Laban. Ako po, gusto ko lang humalaman ng mga tagapakinig natin na hindi po ako nanggaling sa isang political family, hindi po kami nanggaling sa isang malaking negosyanteng pamilya. Ako po ay isang trabahador. At ako po ay nagpapasalamat kay Senator Manny Pacquiao at sa aming mga kasamaan sa MPBL Party List na ako po ay pinili nila para maging first nominee. At ang pangako ko po sa kanila at sa mga susuporta sa atin ay once po tayo maihalal sa Kongreso sa tulong po ninyo,
ako po ay magtatrabaho. Ito po ay wala naman po tayong pinagmamalaki kundi ang experience lamang natin. So, once nandiyan tayo sa Kongreso, tayo ay magtatrabaho, tayo ay itutupad natin yung mga pangako natin, yung mga plataforma natin. But for more than a decade, kayo ay sabi nyo nga, behind the scenes, Yes. nagtrabaho kayo sa Senado, under Senator Coco Pimentel, kayo ay naging active sa PDP laban, pero bakit after more than a decade, finally you decided na baka about time ako na mismo yung kumandidato? Oo. Well, actually, ito nga, after 13 years sa Senado, 15 years sa partido, and after handling 6 national campaigns, I've been campaign manager, deputy campaign manager of a candidate, of a slate. Napag-isipan ho namin na I think it's time for me to try naman to try politics kasi I've always been behind the scenes. Kami ho yung mga trabahador. Kami ho yung trabahador, kami yung mga nagpaplano, kami yung mga nag-organize. So, naisip po namin na why not let a worker be yung frontliner naman sa pagdating sa party list. Kasi alam naman ho nung lahat na kaming mga staff, tayo mga trabahador, tayo yung mga, kumbaga, tayo yung backbone ng mga candidates. So, tayo ang nag-make sure na pag mayroong pangakong isang kandidato, yun ay matutupad. So, kaya po tayo nandito ngayon para i-make sure natin na tayo naman ay magsisilbi sa lipunan. So anong difference? Ikaw na yung humaharap ngayon, ikaw na yung on-cam. Actually, ma'am, to be very honest, kabado ako. In fact, I've been several times na interview nyo na rin po ako at ako po medyo kabado kasi ibang experience naman siya. Again, I've mentioned, for the last 6 campaigns, lagi po kong umiikot at ako ay nakikiusap para sa ibang mga kandidato. Pero ngayon, ako po ay medyo nahiya kasi parang ako naman, kumbaga pinopromote ko naman yung sarili. So talagang iba pala talaga pag ikaw na mismo yung kandidato. Although ngayon, we are running a very small team, ako po yung pinag-handle ng campaign, yet ako pa rin yung candidate. So, Kasi nag-campaign manager ka, so kabisado mo siya. So medyo masasabi ko na iba siya, but it's a new experience and we're meeting more people at ngayon tulad nga ng sinasabi ko, ako na po mismo yung nakataya. So pangalan ko na at word ko na, pangako ko na. Kaya sa mga supporters namin, lahat po ng mga pinangako ko sa inyo, ito po ay tutuparin ko talaga. But this time, ang COMELEC, nag-require na sila na mag-submit na ng mga nominees. Yes. So, 10 ba yung 10, mga yes, nominees, yes. tama? And sino-sino yung mga, kumbaga, kilala doon sa listahan ng mga nominees sa inyo? Ako po ang first nominee ng MP Bill Party List at ang second nominee naman natin ay si Mrs. Jinky Pacquiao. She was the former Vice Governor of the province of Sarangani. She's a very successful businesswoman at siya rin ho ay kumbaga, she has been beside Senator Manny Pacquiao since day one at siya ang nakakaalam kung ano ang pinagdadaanan ng isang mahirap na atleta. Ang third nominee naman namin ay si MPBL Basketball League Commissioner Kenneth Doremdes, one of the awarded PBA greatest players of all time. So siya rin ho he's bringing with us a wealth of experience pagdating sa mga athletes. Ano bang sports mo, sir? Ako po combat sports ho ako. Why? Nakakatakot. For the longest time I have engaged in mixed martial arts and traditional martial arts. So, sa observations mo, ikaw bilang bahagi ka rin naman ng sports, Opo. ano yung nakikita mo talaga na pinakamatinding problema pagdating sa sports? Actually kakulangan sa suporta mula sa gobyerno at sa kakulangan ng mga programa sa baba. Ang MPBL Party List, we are a political organization that is dedicated to promoting grassroots sports development and poverty alleviation through sports. So pagdating ho kasi, like for example, pagdating ho sa sports, ako ang experience ko ho, yung mga atleta natin na nagko-compete abroad, kawawa ho sila kasi hindi sila nakakapag-training ng maayos kasi umiikot ko sila sa iba't ibang mga negosyante at saka politiko na nagsusulisit ng suporta. In my 13 years sa Senado, nakikita ko, sabi ko sa loob-loob ko, hindi dapat ganyan eh. Dapat meron talaga tayong real support from the government. At pangalawa, dumarating na lang ho yung suporta pag panalo na. Kumbaga, pag, for example, yung latest gold medalist natin na si Carlos Sulo, napakaraming suporta naman pala nung nanalo na. But when he was competing, I think he had a very few individuals who were just supporting him. So, dito ko talaga yung kakulangan natin pagdating sa sports, yung kakulangan ng suporta mula sa gobyerno natin. So, paano ninyo iniisip na tugunan yung sinasabi natin na kakulangan sa suporta mula sa gobyerno? Well, kasama na dyan yung kakulangan sa budget marahil.
Oo. So kami dito sa MPBL Party List, we will implement a nationwide sports training program to identify and develop young athletes. Pagdating sa hindi lang sa basketball pati billiards, chess, boxing at pati esports pati esports ma'am kasi Ma'am Maricel, based sa datos natin, there are already 51 million pala ng mga esports players here sa Philippines. It's a very very big industry na dapat suportahan natin because if once we support esports and other sports discipline as a part of modernized sports development initiative. So, bukod dyan sa sinasabi natin na esports, ano yung nakikita ninyo na sports natin na pwede talaga tayo mag-excel? Well, of course, nandyan yung boxing. Nakita natin nag-excel dyan si Senator Manny Pacquiao. Nandyan ang sports ni na Heidi Lee, ni na Carlos Yulo. Pero ano pa yung nakikita ninyong may potential? Kasi for the longest time, nakafocus yata tayo dun sa mga popular sports na hindi rin naman tayo ganun nag-excel. Oo. Actually, ang isang pwede nating tingnan ay football. Okay. Because if magaling ba tayo sa football? Actually, if you will go around the country, for example, sa Bacolod, sa Iloilo, we have plenty of football leagues at saka nagsa-start sila sa mga bata. Okay. Pag ang mga bata pa lang ay minahal nila ang isang sport, they will really excel in it pagtanda nila Once we develop it from a young age. So, nandiyan yung football, andyan yung softball, at andyan pa yung iba't ibang sports. Like for example, sila Carlos Yulo, yung mga gymnastics, yung mga weightlifting nila Heidi Lee. So, ang amin ma'am, of course, basketball talagang yan ang national sport ng mga Pilipino We will also continue to develop that. Pero tumingin naman tayo sa ibang sports. Ang isa pa pala na sport na nag-excel tayo ay chess. Chess, we have world champions. World champions sa mga kabataan at we have a very recent... At saka mukhang hindi tayo talo dun sa height. Oo. Oo. Kasi pagdating sa utak naman at tayo mga Pilipino ay talagang matatalino. In fact, recently, just a few months ago, sa World Senior Citizen Chess Championship in Poland, Filipino won. So I think if we just have the right support for our athletes, we will really excel At ikikwento ko lang, Ma'am Maricela, yung Filipino na to na nanalo sa World Chess Championship, in fact, na politika pa nga siya I will not name tong government agency, but again, I will now delve into politika pagdating sa sports pagdating sa sports, maraming politika, may mga bata system pa tayo dito. So, ito yung isa mga gusto nating ayusin sa pagdating sa sports na wala nang puwang ang politika pagdating sa sports. It should be based on merits talaga. Okay, so pag-usapan natin yung mga underprivileged, yung mga kulang talaga sa pondo. So kung ganun, kasi parang nakikita natin sa ibang bansa, sabi nyo nga, bata pa lang nagsisimula na ng training pero baka sa atin hindi yata siya doable sa lahat ng mga may talent pagdating sa sports kasi yun nga, marami yung mga underprivileged. Yes. So ano yung pwede nating gawin for them? Okay. Ang sports, ma'am, has long been a source of pride and inspiration for Filipinos. However, maraming mga atleta sa atin at mga professional nagsistruggle due to lack of resources at support sa gobyerno. Nandito kami ang MPBL Party List na naniniwala na pag nag-invest tayo sa sports, we can create not just champions on the court but also empowered communities and a stronger nation. So, ngayon ma'am, tayo, once na maihalal po ang MPBL Party sa Kongreso, we will create really institutionalize a national sports program kung saan tayo ibababa natin yung mga training natin sa grassroots level where we can identify and develop young athletes. We will also provide scholarships to young athletes, ma'am, who lack financial means to pursue their education and sports careers. We will also offer training programs and livelihood opportunities for individuals in the sports industry, not only for athletes but also referees, statisticians, mga sports therapists. So, tayo ma'am, pag sinabing sports, hindi lang tayo sa mga atleta, pati sa iba't ibang mga trabaho around sports. Nabanggit ko ma'am, meron tayong mga sports therapist, meron tayong mga referees, meron tayong mga statisticians, and pag ibababa natin yung mga program natin na to, so yung mga gusto mag-atleta, pwede sila mag-training, pero kung yung mga gusto mag-referee, gusto mag-sports therapist, ibababa natin tong training na to sa grassroots level. I wonder, wala rin ba tayong sapat na trainer or coach na magtuturo dun sa mga atleta natin? Wala. Kasi bakit, di ba, parang yung mga nagko-coach dun sa mga atleta natin, puro mga foreigner Correct. Actually, ma'am, ito hindi lang mga trainer sa sports, pati pala mga PE teachers. Dahil po parang yung ibang PE teachers hindi naman yata expert sa PE. Correct. In fact, sa pag-iikot namin sa buong bansa,
ang isa mga na realize sa natutunan natin na marami pa rin sa mga PE teachers natin hindi mga qualified. Iba yung mag-graduate ng music, iba-iba. So, doon pa lang ho medyo may misalignment na ho pagdating sa sports development sa mga kabataan. Tayo sa MP Bill Party List, dahil we will now offer mga training programs. So, we will now, kumbaga, we have a journey of an athlete. So, we will start with yung identification of well-deserving young athletes that we can train. From there, we will now support ng well-deserving athletes pagdating sa mga local leagues para kumbaga makondisyon sila, at pag ready na sila sa mga international leagues, we will also support them. And then habang atleta sila, nandiyan yung suporta ng gobyerno. And then once they retire, kasi maraming mga atleta pag nag-retire, wala na silang trabaho. Ngayon, because of our training program, sila na yung pwede maging mga PE teachers ulit or mga trainers na at sila magko-coach. And then sila naman mag-identify ng mga future athletes. So para siyang cycle. Paano ba siya pinipili ngayon? I mean, yung mga nakikita natin ng mga potential athletes. Of course, minsan nagugulat, kasama na to sa mga palarong pambansa, but how do they select that? Oo nga. Actually, ma'am, sadly, yung is more palakasan pagdating sa politika rin. May politika, favorite ito ni trainer, favorite ito ni teacher, or itong specific atletang ito meron siyang pambayad para sa sarili, kumbaga hindi naisipin yung ano. But tayo ma'am, once we are in Congress, we will really put in legislation that will institutionalize itong mga ganitong bagay. Tsaka kasi again, yung pinagmamalaki ko po yung experience ko po sa Senado, we are always here for long-term solutions, not ad hoc solutions or band-aid solutions to problems. Kasi like I mentioned kanina, atleta nakapasok sa isang international game sila. Iikot para mag-solicit. Dapat hindi ganoon Kasi pupunta kay senator, pupunta kay congressman, pupunta kay mayor. Okay. Pag ang MP Bill parties nandyan, of course, we will support you. Pero yan po ay temporary Pero ang pangarap namin, ang panaginip namin ay to create long-term lasting solutions na kahit wala ng MP Bill party list, nandyan ang budget, nandyan ang batas para sa mga atleta. So ano yung sinasabi mong institutionalized? Oo. Paano? Ito, I prepared yung kumbaga once meron tayong legislation once MP Bill party list is elected. First is the National Grassroots Sports Development Act. This bill would establish a permanent, well-funded national program for identifying, training, and supporting young athletes from barangays and provinces. It would mandate the construction and maintenance of sports facilities, provide funding for community-based sports leagues, and integrate sports training into local school programs. Yan ho yung talagang first bill natin. So, kumbaga, naka-institutionalize siya, meron tayong programa at meron tayong budget para dito. At hindi lang ito puro salita. We will also construct mga sports facilities, high-tech, high-quality at accessible sports facilities sa mga barangay. Wow! So, hindi na tayo makakadaan ng mga basketball court, yung mga half court sa mga gilid ng kalsada. Tama. Kasi marami ho kasi tayong mga ad hoc projects, mga ibang politiko, gagawa na ng basketball court Ang pinagkaiba sa MP Bill Party List, itong mga courts na to, meron tayong may mga trainers tayo ilalagay, may mga training programs tayo. So, for example, once a week, sa mga weekends, pwede tayo maglagay ng basketball training program, volleyball, football training program, para meron tayong, kumbaga yung mga bata natin ay na-engage sa sports. Kasi hindi lang naman ito para sa mga world-class athletes Ang sports ay nalalayo yung ang mga kabataan sa bisyo, di ba? Nalalayo sila sa alak, sa droga. At pag-engage ang isang bata or ang tao sa sports, gumaganda yung community engagement nila, nagkaka-camaraderie sila, naging magkabarkada sila. So yan po ang isa sa mga adhikain at pangarap ng NPBL Party List. Pero Sir Ron, etong mga sinasabi mong to, parang matagal na rin natin tong na-o-observe. Hindi naman to yung mga problema na recently lamang nangyari. But I wonder, bakit hindi ito natutugunan sa kasalukuyang mga existing institutions? Like for example, there's the Philippine Sports Commission. So ano yung kulang sa atin? I think yung kulang, ma'am, is yung focus talaga, yung tutok Kasi that's why we are a advocacy-based party list. Once nandyan po tayo and we are there for 3 years, we will be elected for 3 years, there will be a dedicated congressman or congresswoman na nakatutok talaga sa paggagawa ng bills, resolutions, at sa pagpa-follow up sa Philippine Sports Commission na ito ang programa na dapat yung gawin. Siguro, to be fair sa government agencies or even sa local governments, kulang kasi yung institutional support nila So tayo dito sa Kongreso, we would provide that specific funding or specific program for them to really do their job At saka hindi ko alam if meron na bang existing law that will protect our athletes or that will give support to our athletes. Meron na ba?
We have a few laws, but they are really mga vague pa, mga lumang batas na to na kailangan i-update natin. Kaya pag nandito tayo, in fact, yung kanina banggit ko yung first bill na i-file natin, yung National Grassroots Sport Development Act. Pangalawa naman is yung Athlete Welfare and Career Transition Act. So dito again, ito yung welfare ng mga atleta naman. Yeah. This one, it is a law ensuring financial assistance, healthcare benefits, and career transition programs for retired athletes. This would include scholarships to former athletes to pursue education, vocational training, and employment opportunities in coaching, sports officiating, or other related fields. So again, ma'am, ito po yung isa mga adhikain namin. So again, atleta mula kabataan, they'll be a performing athlete, and then after meron silang Welfare and Career Transition Act. Para kumbaga hindi rin naman sila kawawa kung mag-retire sila. Correct. Pero para Protektahan lang sila. meron kaming idea, alam namin, Sir Ron, malaking pondo yung kailangan talaga sa pagtitrain ng atleta. Oo. Pero meron ba tayong mga ganong figures na, for example, kung magtitraining ka, gusto mong maging next Manny Pacquiao, pagdating sa boxing, usually ba mga gaano ba kalaki yung pera na kailangan mo para makapag-train ka ng maayos sa isang taon? Actually, depende po sa sport yan. Okay. Tayo masyado tayo nakatutok sa basketball. And yes, okay, we will continue that support. But for you to win for example, a gold medal sa basketball, you would require to train, have logistics for at least 20 players, coaching staff. Malaki yun. It's so ang laki ng gastos. Yes, we'll still support that. Pero pagdating sa boxing, sa chess, sa billiards, or ibang sports na medyo smaller, hindi ganun kalaki yung gastos natin. Yet we will still achieve the same gold medal. So, ang cost nito, it will be relatively smaller kaysa sa big sports like basketball or football. Pero siguro ma'am, for us to have maybe a quality athlete, for example, sa boxing, maybe a figure is maybe 1 to 1.5 million pesos a year. Yes. And that's very, very small compared to other sports or other government programs natin. In fact, tayo ma'am, we have a 6 trillion budget ngayon. 6 trillion pesos ang national budget natin. I think 1 trillion pagdating sa mga kalsada. Ano ba naman yung konti lang ilaan natin sa sports. Kasi ang sports nakakapagdala ito ng dangal sa ating bansa eh. Yes. Nakakapagdala ito ng pride talaga sa mga In fact, pag si Senator Manny Pacquiao nga, pag siya ay may laban, tumitigil ang buong Pilipinas, di ba? So same thing sa pag may laban ng Gilas, pag may game ang MPBL na Basketball League, tumitigil ang Pilipinas, nanonood ang Pilipino. In fact, buong bansa, when we go to other every portion of the country, mapabarangay, pag may liga, nanonood lahat. So, if you will allot itong just maliit lang ho na halaga sa 6 trillion budget sa sports natin, then marami ang benepisyo. Magiging proud ng Pilipinas, maraming Pilipino malalayo sa bisyo, at yung camaraderie ng mga Pilipino, kumbaga sports kumbaga magkakabarkada, maiiwasan natin yung mga gulot at yung mga riots sa mga kabataan. And we will develop, ang sports kasi also has personality development sa tao eh. Pag nasa sports ka, meron kang disiplina. So, and if you have discipline, this will outflow nito sa maraming bagay. Meron ka ng marespeto sa magulang. So, maraming mga side benefits. So, again, ma'am, going back to your question, sorry, masyado makwento. Okay lang yan. Again, maybe we would budget 1 to 1.5 million for an athlete for him to, para may proper training na siya, at kung well-deserving naman talaga, we will come up with system, may mga tiers tayo, at kung deserving talaga, meron talaga siyang, he will compete sa isang international competition, baka pwedeng dagdagan naman ng konti. So, yung sinasabi mo lang kanina, Sir Ron, na pag-i-institutionalize nito, kasama ba dyan yung paglalagay ng Department of Sports? Yes, opo. Kasi panahon na ngayon na napaka-importante ng sports sa ating bansa, sa mga kabataan, sa mga mamamayang Pilipino, na dapat meron, it's really right time to really have a Department of Sports. Hindi na lang enough yung isang komisyon or dapat departamento na ito, dapat secretary level na talaga ito para he or she should have a place. Nabukod sa Department of Education. Correct, oo. O kasi natanda ko yung Department of DEX. DEX. So, pag may Department of Sports tayo, he or she should have a seat in the cabinet of the president para laging nare-remind na presidente na gaano ka-importante ang sports para magkakaskade ito mula sa national government hanggang sa local government units natin. Okay, panghuling talong na lang, Sir Ron, bakit dapat iboto ng taong bayan ang MPBL party list?
Ang MPBL Party List ho ay nangangako sa lahat ng mga supporters namin, sa mga atleta, hindi lang sa mga atleta, sa mga iba't ibang mga pamilya ng mga atleta, sa mga iba't ibang profesyon sa sports tulad ng mga sports therapists, mga referees, statisticians at iba pa. Nangangako ang MPBL Party List na kami ay ang magiging sandigan ninyo. Ito pa ay first time namin tatakbo lamang. Ito ay first time namin natatakbo. Kami ho ay guided ni Senator Manny Pacquiao at makakaasa kayo na lahat ng mga pangako namin, plataforma, ay talagang we will really make sure na lahat ito ay magagawa namin sa aming first 3 years sa Kongreso. At ako po, si Ron Monsayak, tulad mo po sinabi ko, Ma'am Maricel kanina, ako po hindi nagaling sa isang political family, ako po hindi nagaling sa isang malaking negosyo, may pagmamalaki ko lamang ay trabaho talaga. At once na sa tulong ninyo, mahalal kami dyan sa Kongreso, kami magtatrabaho, day 1 pa lamang. At yan po ay naka-record ngayon, yan ay pangako namin mula sa MPBL Party List number 77. At ma'am, maraming salamat sa oportunidad na ito. Alright, maraming salamat po. MPBL Party List First Nominee Ron Monsayak. Thank you, ma'am. For joining us this afternoon, Sir Ron. Mga kapatid, unang aplikante pa lang yan. Mamaya kilalanin natin ang ikalawang party list na sasalang sa ating job interview. Ikaw kapatid, ano ang pamantayan mo sa pagpili ng kandidato sa eleksyon? Ako, mag-comment lamang po kayo sa ating live streams. O di kaya ay tumawag sa ating tanungan hotlines 86893289 o di kaya naman ay sa 868939290. Huwag bibitiw, magbabalik ang Sagot Kita, Aplikante Serye. Nagbabalik ang Sagot Kita, Aplikante Serye. Ako po si Maricel Halili. Kilalanin na natin ang ikalawang party list na makakasama natin live via StreamYard. Welcome po sa Sagot Kita, former Tourism Secretary at ngayon ay first nominee ng Turismo Party List, si Ma'am Wanda Tulfo Teo. Ma'am Wanda, magandang hapon po sa inyo. Thank you for joining us this afternoon. Magandang hapon, Maricel. Opo. Ma'am, kayo po ay nakilala namin bilang kalihim ng Department of Tourism and now you're running as first nominee sa isang party list group. Bakit po ninyo naisipan na from cabinet position, kayo po naman ngayon tututok sa Kongreso? Kasi, Maricel, during my term as Secretary of Tourism, akala ko marami ako magawa para maayos natin ang tourism sa ating bansa. Nakita ko mas kailangan pala somebody in Congress to really pass laws and bills na talagang maaayos natin ang industriya. So, kasi kami, di pa sa executive, you just gagawin mo na lang kung ano yung bills na napasa. So, ang daming kulang, ang daming dapat ayusin, which I cannot move because I was the Secretary of Tourism. It has to be somebody in Congress who should pass laws and bills na sang-ayon sa tourism industry. Ano po ba yung nakikita ninyo na kailangan pong mga polisiya na baguhin, ayusin, o kaya naman ipatupad na mga bagong polisiya pagdating po sa tourism sector? Isa is the sustainable tourism development. Remember mo, during my term, inayos ko, pinasara ko ang Boracay. Because nasira talaga yung Boracay. Overpopulation, madumi, talagang kailangan na linisin. So, for 6 months, pinaayos ko yan. Sinara, maraming nagalit because nawala ng hanap buhay. But at the end of the day, gumanda ang Boracay. So, kailangan natin tutukan, ayusin. May mga lugar na destinations na kailangan natin ayusin din, which is, remember the Enchanted Kingdom, napakaganda noon, and yet nagdumi na rin. And there's the Siargao, ang problema na naman nila, ang basura. So kailangan natin ng laws and bills na maayos natin yung, kumbaga, sustainable tourism development plan para yung next generation naman ay makaka-benefit dito. It has to be, let's say, every year, monitoring tayo. We pass laws and bills na imo-monitor itong mga gems. These are what we call our gems. Ito yung kilalang tourism destinations. Boracay is one. Enchanted Kingdom, nakikilala na. And Siargao. So marami pa tayong mga destinations na kailangan ayusin. And yet, hindi kaya ng Department of Tourism because wala silang ngipin. Kailangan natin laws and bills. Sumunod, siguro kailangan din natin ng i-preserve natin yung kumbaga tourism sanctuary. Kasi meron tayong mga destinations na dapat maayos yung mga kultura nila, nagiging minomodernize na nila.
Maganda, like what Vegan did, talagang preserve nila. But there are other destinations na dapat na-preserve natin ang culture and tradition and yet na-modernize ito. Yan dapat, we have to pass laws and bills on that. Hindi kaya ng tourism department yan. At sunod is the participation of the community-based tourism. Yung mga communities, dapat kung ano man ang benefit makukuha, it has to go to them. Kasi kung minsan ang mga benefits makuha ng, let's say, ang isang community, gumanda ng lugar nila, hindi naman sila nagbe-benefit kasi it goes back to the national government. So kailangan sila na mismo ang magbe-benefit. Kung maayos natin ang community na yan, ang pera bababa sa kanila at sila ang magbe-benefit dito. Mabibigyan sila ng trabaho, magkakaroon ng magandang, ang lugar nila maayos. So magpa-participate yung community. I want them to participate because hindi pwede yung LGU lang. They have to benefit. Ito yung mga taong kailangan mag-participate and magbe-benefit. Pero, these are the bills that has to be passed. Pero ma'am, kanina nabanggit nga po ninyo yung pagpe-preserve ng mga tourism sites natin. Naisip ko po agad dito yung Intramuros kasi ang ganda-ganda nun. Pero kung ano-ano yung mga nakapaligid din dun sa area na yon. I mean, ano pong polisiya yung pwede nating ipursigi doon? Because I'm sure marami yung mag-argue kapag pinaalis yung mga residente na nakatira doon para ma-preserve yung ganong look ng Intramuros. Alam mo, during my term, problema ko na yan. Opo. Talagang, I wanted them out, but then wala akong magawa because, hindi pumapayag ang mga tao even though kinasuhan nila yung So, mahirap eh. So, probably there has to be laws na kailangan, yung preservation of our tourism sanctuary. If there is a law, talagang ma-out talaga sila. Pero ito yung during my term, ang dami na talagang paalisin mo and then bumabalik na naman. So, mahirap. So, wala talagang laws and bills on that has to be passed na kailangan talaga maayos. Siguro it's because I have been in the tourism industry for 30 years. Alam ko yung needs. But then yung sometimes, I'm not blaming, but sometimes yung nakaupo as tourism chairman sa in Congress, medyo hindi masyado niya alam ano ba yung needs ng tourism industry. So, these are the things that kailangan din malaman nila or whoever sits there na ito yung kailangan ng ating industriya. So, yun lang. So, that's why I said if I get to Congress, I have to sit down with all the tourism stakeholders. Mag-usap tayo. Ano bang kailangan natin? Ano ang pwede kong magawa being a chairman on tourism because I really want the chairmanship on tourism once I get to Congress. Yun ang una kong hingiin because maaayos natin with laws and bills that has to be passed. Opo. Siguro ma'am, syempre, pagdating sa turismo, ang naiisip ko rin na isa sa mga pinakababigat na problema na kinaharap ng tourism industry natin was during the time of pandemic. Kasi talagang nagsara yung turismo dyan ang daming mga lockdown and all. So, kung inyo pong mahaharap yung ganong klase ng problema, ano po yung inyong naiisip na solusyon para kumbaga makabawi ulit at umangat yung ating tourism industry? During pandemic, dapat meron tayong plano na kailangan meron tayong plano if in case pandemic comes, ano bang dapat gawin natin? Ang unang apektado are the tourism stakeholders. Yung mga workers like tour guides, yung mga sa hotels, walang trabaho yan because pandemic lockdown. So the government should give subsidy. Bigyan nila ng loans, bigyan nila something na para naman mabuhay itong mga taong ito. Because during, di ba, kung minsan pag may mga baha, may mga tumutulong. And during that time, I remember, nagbigay nga ang gobyerno ng loans. But napakahirap naman maka-avail. Nag-complain nga yung mga iba na ang hirap naman makakuha ng loan. Wala kaming trabaho na, wala kaming income. So the government should come in. Tulungan nila, those affected should be given priority. Okay, ito yung pwede namin mabigay sa yung subsidy. Tulungan natin ang industriya because ito yung contributor sa GDP natin. Ang laki ng contribution. So bigyan natin sila ng mga ayuda, benefits. Ito muna, bigyan natin sila ng trabaho, tulong, financial. So, and then once tapos ng pandemic, then that's the time they will be able to recover kasi talagang babalik na naman sila sa trabaho. So, it has to be government subsidizing them, helping them.
But of course, ma'am, after nung pandemic, ini-encourage talaga natin yung both local and foreign tourists to visit our tourism sites, our tourist sites dito sa Pilipinas. But the thing is, may mga pagkakataon po kasi na kapag kinompare mo yung magagastos mo dun sa mga local sites natin, tapos i-compare mo sa package kung mag-a-abroad ka na lang, especially kapag Asian countries, mas mura yun, ma'am, kapag nagpunta ka na lang ng Hong Kong kaysa magpunta ka ng Batanes. So, mas pipiliin mo na magpunta ng Hong Kong kaysa magpunta dun sa mga local sites natin. So, ano po yung gusto nyo sabihin dun sa mga turista, especially mga kapwa natin Pinoy, to convince them na, uy, dito kayo pumunta bago dun? Actually, yan yung problema natin. Mataas ang airfare natin, mataas ang mga hotel accommodation. If you go to Bangkok, napakamura. Yes. Still, the government has to help subsidize, let's say an airline. Kasi during my term, pinalipad ko ang Qatar sa Davao because para naman makilala yung Davao. But they said, why would we fly there? Ano bang benefit namin? Then probably the government should come in, subsidy again. Wala mo ng landing rights, wala mo ng terminal fee. These are the things na ang government should come in. Natulungan natin because in other countries, they do that. They subsidize. Ang mga hotels, if you are a small hotel, boutique hotel, okay, magbigay ka ng murang rate and then bibigay ng gobyerno sa iyo ng subsidy hanggang sa maayos natin ang ating ano to. Because once we move, talagang magkakaroon na ng yung mga later on sabi nila, ay mas maganda na pala sa Pilipinas, ikot na lang kami. Because for me, ang local tourism is very important. Kasi mahirap mag-imbita ng mga turista pupunta sa atin because walang island. Sabi nila, pupunta ako sa isang lugar, mag-aeroplano ako. Pag pupunta ako ng Davao, aeroplano ako. Pupunta ako ng Cebu, pag Manila. They fly and it's very expensive to fly. So ang sa akin, still the government then has to subsidize. Tulungan ng gobyerno ang tourism industry. It's still the funding that we really need that the government should look into. Kasi because when I was the Secretary of Tourism, kausap ko yung mga ministers ng different countries. Ang sinasabi nila, let's say like Bangkok nagsara because of remember that may mga rally sila na nagsara ang Bangkok. Ang nila, nagbigay sila ng subsidy. Okay, airlines, mag-offer kayo ng muna rate, we will give you this much para makabangon. And then the hotels, binigyan nila. So the hotels were giving rates that are net, para kumbaga murang-mura, dinagdagan ng gobyerno. So maraming pumasok sa kanila. Eventually, people will come in, di ba? Maski tumaas-taas ka na, okay na because nakilala ka na eh. Sa atin hindi eh. Wala. Talagang mataas ang rate ng airline, mataas ang rate ng hotel. So talagang hirap ang mga tao pumunta sa atin. This is what the problem is with the Philippines. Mataas ang rate natin when it comes to hotel accommodation, sa airfare. So something has to be done by the government. At saka sabi nyo nga po, mga isla-isla tayo eh. Talagang kakaririn mo eh kapag lilipat ka from one island to another. Unlike let's say in Singapore, madaling pumunta ng Kuala Lumpur by land, mas mura. Sa atin hindi eh, kailangan ka lumipad. Gusto pumunta ng Batanes, how do you go to Batanes? You have to fly. Mahal ang airfare. So it's always the airlines has to do ang connectivity natin because of the island, ang connectivity. So the government should help masking transportation o ikaw mga sasakyan o buses, if mga babaan muna natin ang rate para lang kumikot ang pera. Kasi rather than going out of the country, paikutin natin sila ang mga kababayan natin sa Pilipinas. Maganda talaga ang lugar natin. Only kulang ng promotion is one of that. Hindi masyadong kulang ang budget ng DOT for promotion. Then the problem is ang liit ng budget ng Department of Tourism. During my term, grabe. Every time, how much is my budget? 2 billion plus. And yet, ang contribution natin sa GDP is we are the third highest contributor to our GDP. And yet, ano ba ang budget namin? During that time, every time budget hearing, kinakabahan na ako, babawasan siguro ang budget ko. Parang ganon. Ako sabi ko, no, kailangan natin tulungan ang Department of Tourism, taasan natin ang budget, do something na para naman maka-promote, and then infrastructure, kulang tayo ng mga roads going to the destinations. Kulang ang budget, 30 billion was the budget for trips ang sabi namin. That's kulang. Because ang daming lugar na magaganda, walang kalsada. And we need infrastructure.
Speaking of budget, Ma'am Wanda, ngayon nagiging issue yung national budget, especially pagpasok ng 2025. Ano po? Pero ano ang tingin ninyo doon sa allocations ngayon sa Department of Tourism? Although I understand, nagkaroon din ng recent directive si President Marcos na dapat ibalik yung, I think that was for the marketing or yung sa branding. Yung promotion. So ano po ang tingin ninyo dito? Taasan. Actually, I agree na kailangan taasan ang budget ng especially Department for of branding. Tourism. Ayan, sa mga needs talaga. Kasi look, when during my term, nag-uusap kami mga different, we call ourselves ministers. Minister of Tourism in Thailand, in Kuala Lumpur, Indonesia. Nagtatanungan, magkano ang budget ninyo? O they said, Singapore said, I have $100 million for advertising of for promotion. Pagdating sa Pilipinas, how much is your budget? Hindi ako maka-emik dahil napakaliit ng budget ko. And sila lahat kanya-kanyang yabangan. Ito yung budget namin. Ako, I could not because nahiya ako dahil sa budget ko napakaliit. And yet, we're doing everything in spite of the fact, maliit ang budget, talagang pinapagkasya namin yan. So, they want to go to the Philippines but they don't know much about the Philippines. Ayun na nga po eh. So ano po ba yung nakikita ninyong pwedeng maging bentahe ng Pilipinas? Kasi of course, maganda yung bansa natin, pero maganda rin naman yung for example South Korea. Maganda rin naman ng Japan. So kapag inisip mo, ang ganda ng South Korea, pupunta ako doon kasi bukod sa mga places nila na pwede kong bisitahin, nandun pa yung mga K-pop stars, nandun pa yung mga Korean novela actors and actresses na idol ko. So kasama yun doon sa mga bentahe nila. Dito po sa Pilipinas, bukod doon sa mga magagandang lugar natin na di naman natin maikakaila, ano pa po yung pwede nating bentahe o i-offer doon sa mga turista? We could do events dito sa Pilipinas and we invite them. Remember, let's say we do kaso in-exclusive daw ng Singapore si Taylor Swift. Ay sige ma'am. We could do events like Taylor Swift. Tayo magagaling ang mga Pilipino, magaling kumanta. Probably pauwiin muna natin sino Bruno Mars because from the Philippines. Kantahin natin dito. Then we invite other, itong mga ibang mga bands nandito. Pakantahin natin sila, isama natin sila. At least makikilala sila. Ang gaganda pala magagaling pala din ang mga Pilipino, magagaling pala yung mga bands natin. Pabalikin muna natin yung mga sariling atin. And then we create an event. I'm sure pupunta sila dito eh. Because meron pala ganito sa Pilipinas, di ba? So, these are the things. Or probably we can do an event, culinary festival. Masarap ang mga pagkain natin. Bakit ang mga tao, di ba, sisig, kilala ang sisig natin. Remember, we had this before Food Street Congress. Pumunta dito si Anthony Bourdain. Lahat mga pagkain sa yung mga food street, parang sa Singapore, di ba? Yes. Pupuntahin natin ito, iburahin, isubsidize yung mga airfare ng mga gustong pumunta. Patikimin natin, itong mga pagkain namin, matikman nila, masarap pala, di ba? These are the things na pwede tayo mag-create ng events na pakikilala din tayo. Mardi Gras, magagaling naman yung mga kuha natin. Di ba? We create events for our country. Hindi lang naman, aside from the destinations, na mga gandang destinations natin, kailangan natin mag-create ng events na para makilala tayo. Oo nga. Yung sariling atin, na hindi naman pwedeng, culinary is one. Masarap ang food natin dito and they really want it, the food. Then the second is, yung mga singers natin, nananalo nga sa States, sa Euro, di ba? Yeah. Yung sa mga, then nananalo, di ba? We invite them to come here and then patugtugin natin yung mga ibang singers dito, banda, mga singers, pakantahin natin. We create a noise. Uy, ang ganda pala sa Pilipinas. O, di, makilala, hindi naman lang K-pop, sayo na sayo. Makikilala, ay, gagaling naman pala ng mga singers pala mga tao. Kasi sabi nila, ang Pilipino, hindi ka Pilipino kung hindi ka marunong kumanta. Diba? Kilala tayo. So, these are the events that we capitalize on this. Kasi ito yung kuha ng mga Pilipino. Aside from the destinations, siyempre maganda ang beaches natin, ang comparable. Maganda. So, yun yung these are the things that we can do to let them come to the Philippines. So punta sila dito, tapos dito sila mag-videoke. Why not?
Yes, pwede. Oo, gusto ni mga Japanese, gustong kumanta, di ba? Okay, magawa tayo ng videoke festival o di kantahan sila sa isang ano to. Then we bring them to other destinations, hindi lang sa Manila. Then there's a padalhin natin sila sa, let's say, Cebu, Baguio. Ang dami nating lugar na pwedeng i-create natin event doon sa lugar na yun para naman pumunta yung mga turista doon at makita, not only foreign but locals. Yung mga local, ay, pupunta ako doon, bakit ako pupunta sa Singapore? Meron ito, and then si Bruno Mars. Dalhin natin sa ibang lugar, not only Manila, we bring them to Mindanao, we bring them to Visayas, we bring them to Baguio, di ba? Yung mga things na kailangan natin gawin para mahikayat natin ang mga turista pumunta. And the local tourists will also go to these places. Opo. Ma'am, para lang po mas makilala po kayo ng mga viewers and listeners natin. Of course, we all know you as the Secretary of Department of Tourism during the time of President Rodrigo Duterte. But prior to that, ano po yung inyong ginagawa at pinagkakaabalahan? Before I was the Secretary of Tourism, sabi ko nga, for 20 years, at 30 years, I've been in the tourism industry. Naging presidente ako ng different tourism organizations in the Philippines. Like NITAS, naging presidente ako ng Davao Association to Operators, lahat ng mga association. Kasi I started as a flight stewardess. So sabi ko, oy, pag lumilipad pala, maganda pala. I can travel. Hindi ganun eh. So I started, sabi ko, open ako ng travel agency. And then, mabilis naman, I became the president of an association. Invite nila ako. So doon ako naging active. And then I started going out of the country, selling the Philippines. Pupunta ako I attend travel fairs at during the time, napakahirap ibenta ang Pilipinas because they always take, especially sa lugar ko, Mindanao, walang gustong pumunta. Every time I go there, dala-dala ko yung mga materials ko. This is Philippines. Meron pa akong mapa. This is, when you go to, you want to go to Baguio, ganito. Pag sabi ng Mindanao, please an order. Parati lang sinasabi, takot sila pumunta. So parang during the time, it was so difficult to sell the Philippines. And yet, I did my best. Sabi ko, kailangan ko talaga ito. I do not know because siguro very patriotic ako. Bit ko parati mga materials ko. Paggawa ako ng maraming materials. Until that time, na nakita ko ni Presidente na Duterte at the time, na I was very active in Davao. Talagang lahat ng mga group, lahat ng mga tourism association, ginawa kong presidente, even the Tourism Congress, naging Secretary General ako. Parang ganun. I participated, I joined in all organizations kasi doon ko nakita na yung kailangan talaga ayusin. So, yun. And para po, later on, yes, ma'am. Opo. Para po mas maintindihan din po namin at makilala yung Turismo Party List. Kayo po ang first nominee ng party list. Sino po yung second and third nominee? Because I understand, pwede po kayong makasungkit ng 3 seats. Depende po sa dami ng boto sa party list, hindi po ba? Ang second nominee ko is si Dave Almarines. Yung Aramina. Then third is Robert Ren Teo. Okay. So, ang background po nila ay nasa tourism din po? Yes. Yes. Both of them. Robert Ren, nag-take up siya ng master's degree in Australia on hotel and restaurant management. So, puro tourism. Kasi, pag yung pinasok ko is talagang kuwang kami on tourism. Kasi sa akin, even yung mga tumutulong sa akin ngayon, these are all regional directors of Mimaropa, regional directors of Caraga, na no longer with DOT, but I took them in. Kami yung umiikot ngayon, kami yung nagkakampanya, yung grupo namin. These are all from the tourism industry. Kasi alam nila kung paano namin ayusin yung to. So, alam namin kung paano namin punuin yung mga kulang na dapat ayusin. Ma'am, pahabol po. Ngayon po kasi, of course, midterm election, as we all know, ang kapatid niyo po, si Senator Raffy Tulfo, is a respected senator now of our country. Pero dalawa po sa inyong kapatid, Erwin Tulfo, Ben Tulfo, are also running for the Senate. Senatorial position. And of course, there is also the ACT-CIS party list, which is also affiliated sa mga Tulfo. So ano po yung masasabi ninyo doon po sa mga nagtatanong, bakit ang dami namang Tulfo sa government? Sa akin kasi is kanya-kanya kami eh. My brother started in the media. Opo. Ako naman sa tourism industry. Sa kanila,
tumutulong sa mga nagkailangan tulong. Parang sinasabi nila kung may kailangan ka, may problema ka, ipatulfo mo. May mga OFW na gusto umuwi, yun yung ginagawa nila, tumutulong sa mga nangangailangan ng tulong. Ako naman is to develop the tourism industry because ito yung ang tingin ko, ito yung this will solve our problem. Pag yung walang trabaho, walang komersyo, parang because of tourism, aangat ang buhay ng mga Pilipino. So sa akin is hindi iba yung takbo nila, iba din yung sa akin. I really want to be there because gusto kong ayusin because look, before during my term, Vietnam was way below us. But look, where is Vietnam now? Natakpan na tayo, nauna na sa atin ang Vietnam. And it makes me sad because kasama ko pa yung mga ministers during that time, mababa ang tingin ko sa kanila. Pagpunta ko sa lugar nila, ano ba ito, madumi, wala masyadong pagkain. And yet now, dinudumog na sila. And what happened to the Philippines? Naiwanan tayo eh. Yun ang problema. Sabi ko, something has to be done. Kailangan bumalik, iangat natin ito because with tourism, gaganda buhay ng mga tao talaga. Dito sa ito yung kailangan talaga ng isang country na para umasenso sila, tourism. I think it's tourism. So sa akin is yun sa kanila, yung mga kapatid ko is yun yung trabaho nila is tumulong sa mga nangangailangan ng tulong, but sa akin is kailangan ko silang tulungan umangat itong mga kapwa natin Pilipino na gumanda ang buhay. Ma'am Wanda, may phone-in question si Tito Lourdes de Vera. Sabi niya, sino daw ba sa Tulfo Brothers ang may pinakamaraming chicks? Ay, hindi, biro lang yun. si Lord nagtanong nun. Alright, ma'am, panghuling... Except lang yung mga kapatid ko na wala sa politics. Yun yung mga walang chicks. Ay, nako. Yari. Ma'am, panghuling tanong na lamang po, bakit po dapat iboto ng taong bayan ang Turismo Party List? Ang sa akin is, if pag binoto kami, pag manalo ang Turismo Party List, talagang makakatulong kami because yun nga, sabi ko, kailangan natin ayusin yung mga destinations, tulungan natin mga community-based tourism. Ito yung mga bills na gusto kong ipasa because once napasa ko yun, actually, I'll be very happy. Sa akin is, I have done my part kasi I've been in the industry for 30 years. Magagaganda talaga ang buhay ng mga kasama natin mga Pilipino because magkakaroon ng trabaho. Investors will come in. Makikilala tayo. So marami ang pera iikot na. Kasi remember, tourism industry, during my term, the contribution namin to the gross domestic product was 12.3%. Now, the gross contribution of the Department of Tourism to the GDP is 8.6%. So kailangan itaas pa natin yan. Itaas natin para mas padaming pumunta sa Pilipinas. Arrivals natin tumaas din. Parang sa akin is, I want to help the Filipino people na para siguro pag tumaas ang tourism, hindi na natin kailangan na magbigay ng mga ayuda for peace because ito na, magkakaroon na sila sariling trabaho nila at gaganda na ang buhay nila because even mga street vendors, marami nang pupunta dito sa Pilipinas, even yung mga fisher folks, gaganda na because marami kakainan ng isda na kinuha nila. Then even yung mga farmers. So, everything will fall into place. All right. Sige po, maraming salamat po. Turismo Party List First Nominee Wanda Tulfo Teo. Thank you, ma'am. Maraming salamat. Alright mga kapatid, dito na po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Maraming salamat sa pagsubaybay dito sa Sagot Kita, Aplikante Serye. Samahan niyo po kami ulit bukas para kilatisin ang ating mga aplikante. Mamaya 5:30 ng hapon sa Totoo Lang, 1PH Signal Channel 1 and of course dito pa rin po sa True FM. Huwag kalimutan maging bahagi ng eleksyon at bumoto ng tama. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako si Maricel Halili. Sagot Kita.